Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa iba't ibang klase ng tunnel at mga iba't ibang laman nito at mga lugar kung saan ay naroon ang mga tunnel na ito. Bago tayo mag-umpisa, sa mga bago pa lamang ng kabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads at sa aking mga avid followers. Ako'y mag-shoutout sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta kayong lahat mga katiyats? Hindi magandang buhay mga katiyats. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga disenyo ng tunnel or types of tunnels, ang laman nito at ang lugar kung saan naroon ang mga tunnels na ito na naglalaman ng malalaking deposito or tinatawag natin na imperial treasures at general treasures. Okay, unahin natin itong nasa sapa. Okay. Ang layout nitong nasa sapa ay nakalagay siya sa letter S na sapa na nagaganyan. Kapag mayroong mga nagaganito na klase ng creek or sapa, ang disenyo nito ay isa ang narito sa may elbow, isa ang narito, at isa ang nasa gitna nitong ilog. At ang entrance nito ay of course nasa dito ang entrance yan. Nasa dry land. Okay, wala ng tubig ang entrance. Ating kulayan ng dilaw ang item. So ito yung item. Dalawa. Okay. Ang big deposit ay narito sa tubig. Okay, under the creek. Sa ano pa siya, itong talagang may water trap itong big deposit. Nakalubog siya sa tubig. Okay, kung ito yung section ang tubig, ay nandito talaga ang nakalagay ang items sa pinakababa ng water table. Kaya mahirap siya kunin. Pero kung matagpuan nyo ang talagang entrance nito, which is narito, at una ay liliko sa kaliwa and then sa kanan ang big deposit. So yan lang ang importante, matagpuan itong entrance. Ito na entrance yan. Kapag natagpuan ito, wala nang problema. Kaya nang pasukin yung dalawa. Kung diretsuhin yan dito sa ibabaw, halimbawa ito yung dalawang item. Okay, yung diretsuhin natin yan dito sa ibabaw ay medyo may kahirapan siya kasi nilalagyan niya ng malalaking boulders na mga bato. Kaya meron siyang secret passage talaga na konektado. At yan ay tunnel yan na gawa sa konkreto. Meron akong napuntahan na ganyan na sa ilalim talaga ng creek. Hindi mo akalain na sa ilalim ng tubig na may dumadaloy na creek sa ibabaw. Na sa ilalim pala niyan ay mayroong concrete bunker gawa talaga sa semento. At parang maliit na room sa ilalim ng creek. Walang mag-iisip ng ganyan. Yun naman ay situated siya sa ganito. Naka Y creek shape siya. Ganito ang itsura nun. Nakaganyan ang creek. Tapos ang
bunker ay dito ang entrance. Ito ang kanyang entrance. Tapos ang itong kanyang secret bunker below the water table or below the aquifer ay narito sa Y. Okay, ito yung entrance, and then papasok ka. Naka-elbow yung kanyang tunnel na made of concrete at waterproof. Okay, pero sa ngayon dahil sa tagal ng panahon ay napasukan na siya ng tubig. So yan ay recover din na treasure na nabisitahan ko rin na lugar. Okay, so dalawang type of treasures na yan sa creek o river. Okay, ang una diyan ay matagpuan yan sa Crow Valley in Luzon. So Crow or Crow Valley. Yan, sa Luzon yan, sa Tarlac. Itong nauna. At itong isa ay dito lang yan sa lugar namin. Okay, punta tayo sa pangalawang klase ng tunnel. Very common ito na tunnel. Ito yung Y-shaped tunnel na mayroong tatlong laman. Okay, so Y-shape ito. Ang service entrance niya, ang pinaka-entrance ay nasa gitna. At Y-shape siya. Okay, at offset siya sa dalawang direksyon. Hindi siya tumama sa apat na direksyon ng compass. Siya ay naka 45. Okay, so atin ito lagyan ng dilaw. Yan ang bunker. Parehong dami ang ano nito. Ang quantity ay pareho. Mga treasure bunker yan. Treasure vault gawa sa konkreto. Ang kanyang service entrance ay nasa gitna. At kung yan ang matagpuan nyo na service entrance, ay tiba-tiba na kayo. Kasi tatlo ang deposito niya. Yan ay mga gawa din sa semento na service tunnel. Kung i-drawing natin yan ng section ay ganito yan. Papasok ka muna ng mga lalim na nasa 20 meters yan, malalim yan. At saka matagpuan mo ang tatlong treasure bunker sa ilalim na 20 to 30 meters. So nagwa yan, ganyan. So bunker din dito at bunker din dito. Okay, so yan. Pero ang direksyon niyan, una ay norte. Ang pangalawa ay ito, southeast. And then southwest din ang pangatlo. At yung mga yan ay 45 degrees. Itong dalawa. Ito. Isa lang yung tumama sa eksaktong norte. Yung dalawa ay offset. Southwest at southeast. Okay, at pang-apat na tunnel tayo. Ito yung common din ito. Nasa vlog ko na ito noon. Ito yung zigzag tunnel. Pero hindi ko sinabi ang mga laman noon. Ngayon, atin alamin ang mga laman ito. Okay, so kulayan natin ng dilaw ang mga bunker niya or treasure vault. Okay, sa bawat kanto, kung makatagpo kayo ng zigzag tunnel na gawa sa konkreto, yung parang sa malinta tunnel ang pagkagawa niyan, naka-zigzag.
Konkreto ang mga walls ng tunnel na ito kasi treasure tunnel nga ito. Hindi ito ginawa para sa giyera. Yan ay dinisenyo talaga para gawing taguan ng kayamanan ng emperor. So meron siyang 4 na treasure vault. Malalaki ang deposito niyan. At lahat yan ay gold bars daw ang laman nito. Lahat ito gold bars. So tiba-tiba kayo dyan kasi gold bars lahat. At walang mga sari-sari dyan na jewelries. So lahat yan gold bars. So ang kanyang entrance ay north at south. Matagpuan. Ito yung mga dulo yan ay mga entrance. At malalaman nyo yan na pagpasok nyo sa tunnel pag ganyan, kumakanto siya. So lahat ng kanto niyan, ang hukayin ay ang kanyang gilid, ang dingding. Ang dingding ng kanto, hindi yung lupa. Hindi yung ground. Okay? So kung ganito, section, ang hukayin ay ang mga gilid. Kaya kailangan na dito ng detector na pang-detect sa mga gilid ng tunnel na yan. Pinakamaganda dyan ay yung thermal scanner ng Asoba or Proton. Kung alam niyo yung LB16, yun ay 850,000 na bibili nyo sa Bourbon Electronica. Tawagan nyo lang si Jan Megdat, si Roniel Bourbon, 0975 6675 030 0975 6675 030. Banggitin nyo lang na ako ang nag-rekomenda sa inyo para meron kayong discount up to 5% discount kapag mga recommended ko. Kaya wag niyong kalimutan banggitin ang aking channel, ang Surigao San or even the Golden Boy. Okay, so ito yung pang-4 natin na klasifikasyon ng mga tunnel na Emperor Treasure. Okay, malalaking deposito ang meron dito. Okay, ngayon ay sa pang-5 na tayo na klaseng tunnel. Ito ang bunker design tunnel sa Mindanao ito. General Santos City sa Mindanao. So taga Mindanao diyan, taga General Santos City. Ito ay war bunker. Okay, ang nilagyan nila. So ang disenyo ng bunker ay square siya, pero sa bawat kanto nito, sa dalawang kanto nito ay narito ang entrance. Itong dalawa yan, entrance yan. So entrance dito, entrance din dito. Nakita nyo na ba sa vlog ko kanina, ang entrance ng mga bunker ay pwedeng ganito na hugis sa ibabaw. Yan ay konkreto na may butas, nakakasya lang ang tao. At pwede rin yung box type at meron din siyang butas. At ang mga butas nila diyan ay pabilog. Pabilog ang butas, hindi yung butas na square. At ang kapal niyan ay 1 meter thick ang wall ng yung bunker na nasa ibabaw, yung entrance to the bunker. At yung sa ibabaw walang laman, yun ang nasa ilalim ng lupa ang may laman, yung ibinaon. Kaya dito sa ano na ito, diagram ay dalawang concrete bolt ito. So treasure bolt siya, gawa sa konkreto, nakabaon sa sahig ng ginawang tunnel. So hukayin pa yan. Okay, pagpasok sa dalawang entrance, pwedeng dalawang entrance niyan, ang north at south,
And then pag napasok nyo na ito, kwadrado siya sa loob. And then hatiin nyo lang sa dalawa ang parte ng kwadradong bunker na yan. At kapag nahati nyo na ay kunin nyo ang mga gitna at malalaman niyo kung nasaan ito. Ito yung mga nakabaon sa flooring ng tunnel. At yan ay sa General Santos City sa Mindanao. Matagpuan, maraming bunker dyan. Kaya ganito ang approach sa paghanap mga katiats. Okay, at merong dalawang malaking deposito. General Santos, shout out dyan. Ngayon, ang pang-anim natin ay itong very famous na the Angkor Tunnel. Saan ba matagpuan itong Angkor Tunnel? Nasa Panay Island ito. Okay, at ang layout nito ay ganito. Yan, ito yung entrance. And then meron siyang decoy na dalawang paliko, left and right. Liliko ka, pag pasok mo dito, ito yung makita mo, dalawang paliko. At dito, ito'y sarado. Kaya ang makita mo dyan ay left and right lang na tunnel. Pero ang tanggalin nyo ay itong takip dito sa papuntang south. Okay, so ito yung takip niya, ito dito. So sarado yan, ang bukas lang dyan ay itong left and right. Kaya dyan kayo papasok, maliligaw na kayo dyan. At hindi nyo alam na rito lang pala ang secret passage. At pagdating sa pinakadulo nito, pag natanggal nyo ang takip, mapasok nyo, ay mag left and right ka na naman, pero pakurba, pa ganyan. Kaya tinatawag siya na angkor kasi pundo. Yan ang itsura niya sa loob. And then sa bawat dulo ng Angkor Tunnel, sa bawat dulo nito, ayan. Okay, sundan lang ang tunnel. Pero sa pagdating sa dulo, dead end yan. Wall na lang yung makikita nyo. Ngayon dyan sa wall na yan, hindi sa lupa nakabaon ang item, nasa wall. Okay, kaya sa dead end na wall ay butasin nyo ang dingding ng dead end na wall. Okay, kasi nandiyan ang nakatagong dalawang treasure vault ito. Okay, so napakahirap ng Angkor Tunnel na yan. Kasi dito pa lang meron na siyang silyo or harang. At binigyan ka ng dalawang maling direksyon, left and right. Okay, yan ang Angkor Tunnel sa Panay Island yan. Panay Island. Meron pala dyan malaking deposito. Ito hango sa libro ng aking father na mga compilation niya ng mga sketches of recovered and still not recovered tunnel. Hindi ko alam kung saan dito ang nakuha na, pero ang iba dito nakuha na. Meron daw hindi pa nakuha dito. Okay, so panguli na type of big deposit tunnel. Lahat ito big deposit. Walang giveaway dito mga katiyats, kaya malalalim ito. Pinakamababaw dito ay 20 meters to 60 meters ito. So 20 to 60 meters. Hindi ko ito recommended na hanapin nyo. Pinakita ko lang ito. Kahit lagyan pa yan ng marka ang bato na merong ganyan, hindi na ako magka-interest dyan dahil alam ko malalalim ang mga yan. Ano ba namang manpower na meron ako para mahukay yan? Okay, hanggang manual labor lang tayo. Hindi tayo mag-afford ng
isang buwan na pambayad sa mga heavy equipments. Kaya ito ang panghuli natin na klaseng tunnel. Ito yung very famous. Okay, ito yung tinatawag natin na cross tunnel. Yan, ito ang kanyang service entrance, ang pinakasentro nito. Okay, at dito, yan, deposito yan. Ito nga pala ay matagpuan sa Cagayan de Oro, sa Mindanao. Shout out sa mga taga Cagayan de Oro, meron pala kayo dyan. Emperor's Treasure Tunnel ito. Estimated lalim niyan ay 60 meters deep. Dito kayo dadaan sa central shaft. Okay, at ang entrance nito ay east, make that north and south. Meron itong nilagay ko dito, ito yung entrance niya, south and north. Yan, so dito kayo papasok sa norte at sa south. So ito yung entrance. Bakit ba kailangan dito talaga tayo papasok sa gitna? Bakit hindi na lang pwede diretsuhin ito? Kasi nga merong mga nakaharang dyan na mga big boulders na hindi kaya ng tao tanggalin. Kaya dito talaga tayo dadaan sa ginawa na nila yan, ready to go na yan na mga entrances. Meron nga lang yan mga takip. Okay, so itong ating nilagyan ng dilaw, yan ang mga treasure bunker. Sa apat na dulo, perfect talaga ito. Sa apat na direksyon ay talaga siya, naka-layout. So east, west, lahat merong laman. North, south, east, west, merong laman. Kaya kung atin ito i-drawing sa side view or section, okay, so ganito ang kanyang itsura underground. So drawing natin, ito yung ground at ang central entrance or ito service entrance na may lalim na 60 meters, hindi feet. Yan. Okay, yan ang lalim niya, at pagdating sa 60 meters ay liliko tayo papunta sa apat na direksyon. So yung isa ay norte, yan, ang isa ay south dito, at yung dalawa naman ay east and west. Ayan, so lagyan ko ng dilaw ang mga dulo niyan. Ngayon, hindi natin alam ang layo ng mga horizontal tunnel, pero ang gagawin lang ay sundan lang yung malambot na sa panahon ngayon ay meron ng mga lupa yan, mga gauds ang tawag, pero noong unang panahon ay nakasimento itong mga daanan. Ito concrete yan at malinis yan noon. Ngayon yan ay meron ng mga, dahil napasukan na yan ng tubig, ay meron ng mga lupa dyan, pero hindi siya solidong lupa, parang putik lang. Okay, at pag napasok nyo ito, expected na meron silang nilagay na concrete seal bago mapasok yung apat na tunnel na yan. So dito yan nagalagay, concrete seal. Okay, tanggalin lang yan, butasin, at meron sisingaw yan na methane gas. Kasi ayon sa mga kwento ay merong mga diyan, pinalaman ng mga tao yung mga naghukay, kahit daw hapon ay kasama diyan na ibinao ng buhay. Kaya pag tanggal nitong concrete seal ay mangangamoy yung mga sisingaw yung amoy.
ng mga tagabantay dyan. Okay, so meron siyang 4 na treasure bolt. At ang mga laman nito ay of course gold bars. At merong ang chamber 1 daw ito ay gold bars. Ang chamber 2 ay ito ay diamonds. Ang chamber 3 ay coins. Ito coins na nagalagay sa barrels. Chamber 4 is jewelry. Sari-sari pala ito ng mga na laman na tunnel. Kaya pala ginawang 4 na depository or 4 na treasure vault kasi iba-iba ang laman. Okay, unahin ko yung gold bars na itong number 1. Mga katiyats, nasa norte siya. Okay, so norte gold bars. Ang number 4 ay jewelries lamang. Number 3 ay coins na bariles. Number 2 ay diamonds. Dito na tayo sa dalawa. Sa 1 and 2, gold bars and diamonds. Okay, at dito sa layout, nakita nyo itong norte ay mayroong entrance na sikreto at hindi na sila dadaan sa central shaft. Kasi sa central shaft ay mayroong methane galing sa mga tagabantay at mayroong harang na concrete slab. Kaya dito sa norte, mayroong niyang daanan na kaganyan. Nakakonekta sa lupa. Ito rin meron dito, nakaganyan yan. Sa south. At ang mga yan ay tinakipan niya ng malalaking bato. Kaya karamihan ng mga malalaking bato na may marka, karamihan yan ay takip sa daanan ng tunnel ng entrance. Kaya pag-hukay nyo kapag may butas kayong makita, yun na yung entrance. Ito yung mga big boulders. At itong central shaft ay lalong mas maraming nilagay dyan na bato. Mga big boulder yan, nakapatong-patong. At ang hugis ng pagpatong dyan ay pa-triangle, pag ganyan. Okay, yan ang kanilang palatandaan na ang mga big boulders na yan ay takip ng central shaft or service tunnel. Okay, so tatlong pwedeng daanan. Itong service tunnel, pero mahirap dyan. Sa north at south ang pinakamaganda. Dahil talagang yan ang dadaanan ng Hapon sa pagbalik nila. Okay, so yan lang ang aking maibahagi sa inyong mga katiyats ngayon sa episode na ito about tunnels, mga laman at iba pang mga sekreto nito. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless you at ingat kayong lahat.